So ngayong araw na to mga kabayan, mamimili na naman tayo. Ayan. Akala ko mga kabayan hindi na malamig. Kasi nung mga nakarang araw hindi ganun kalamig. Ayan, lumamig na naman. Hindi pala kasya tong long sleeve ko at saka tong spag sweater. Nilalamig pa rin ako. Ngayon, mamimili ako mga kabayan. Gagamitin ko naman yung aking mga gift cards. Yung gift cards na yon, na libre ko din yun mga kabayan. Sabi ko na sa inyo dito sa Canada, maraming mga libre-libreng makukuha at mga points. Basta't madiskarte ka lang at alam mo kung kailan mo dapat gamitin ito at makuha, kung kailan mo dapat makuha at kung kailan ka mas makakarami ng points na makukuha. Ngayon, itong points ko na naman yung ginamit ko kapalit ng gift card sa Walmart. Ngayon, equivalent din siya ng grocery. Kung gusto kong bumili sa Walmart ngayon, doon sa halagang nakuha kong gift card, yun ay malilibre kong uli ngayong araw na to mga kabayan, yung grocery. Yung gift card ay nakuha ko sa pagpunta ng isang lugar dito na may promo sila na pag pumupunta ka sa lugar na yon, kada punta mo, kada gamit mo ng servisyo nila, nakaka-points ka. Ayun. So, nakaipon din ako pero matagal-tagal bago ko naipon yun. Mga 1 taon din mga kabayan. Pero at least, di ba, $300 din yun mga kabayan. So, ngayon pinalitan nila ng gift card. Buti na lang may choices sila ngayon na pwede mo siyang palitan ng Walmart gift card. So ngayon gagamitin ko na naman uli kabayan dahil mataas yung talagang presyo ng mga bilihin ngayon mga kabayan. So lahat muna nang pwede ko malibre, ililibre ko muna kasi ang hirap mangutang mga kabayan. Tumataas din yung interest dito ng mga credit card at saka yung mga loan or mortgages dito. So kumbaga hanggat maaari iniiwasan mo munang gumastos. May dala na ako mga bag pang grocery kasi pag hindi ka nagdala, babayaran mo yung bag ng pang grocery mo. Kasi nga hindi nila pinopromote dito yung paggamit ng plastic bag, ayaw nila. Kasi daw ano daw yun, masama sa environment. So mga reusable bag. Kaya pag bumili ka ng reusable bag, sayang din yung $1 mo, $2. Pag binili mo, pag ano kagaya nito, 3 piraso nito ata, $1.05 yata, 3 piraso. So kung hindi kasya sa akin ng 3 piraso pag naggrocery ako, so ang ginagawa namin, magdadala kami ng recyclable bags na pwede namin gamitin uli para hindi kami magbayad ng extra para sa mga bag dito. So ganyan dito sa Canada mga kabayan. Kaya nga yung Canada is kino-consider na mayamang bansa at maunlad na bansa kasi madisiplina siya sa halos sa lahat ng bagay. Marami silang mga batas na sinusunod dito, maraming bawal, maraming mga hindi mo dapat gawin para yung environment nila hindi maabuso, yung marami silang mga paraan dito mga kabayan na magugulat ka na kaya pala maunlad yung bansang Canada. Ko yung gift card ko ngayon mga kabayan, libre na naman ulit tayo. Dalawang kilo, 120 pesos lang. 180 pesos, 3 litro. Oil nila ngayon, 280 pesos lang ang isa. Groceries ngayon, hindi na ako bumibili ng mga chichirya. Bathroom tissue nila, 800 pesos lang. Kita nyo, pati kita naman nyo, pampunas lang ng puwit, ang mahal pa no, dito sa Canada.
naman nila. Dating 600, 400 pesos lang ngayon. Towel, 280 pesos lang. Pumili na nga ako ng isa. Nila 320 pesos. Chicken nila, broiled siya. Sa musa, naglagay sila bago. 120 pesos, 6 na piraso. Kuha na ako ng 2, mura siya ngayon. Lutong-luto yung manok. ₱100 lang tong chicken. 85 pesos lang pala to ngayon. ₱70 lang yung coleslaw salad nila, oh. Nila 120 pesos lang, 1.5 kilo.
pesos. 7 kilo ng patatas. Ang mura ng patatas nila, 280 pesos. 7 kilo na. Ng Canada yung mga made in Canada product. Pesos ang kilo ng apple. 210 pesos. $170 pesos ang isang kilo ng orange. 170 pesos. Is 160 pesos ang isa. Pesos din yung raspberry ang isa. At 120 pesos lang. Halos isa't kalahating kilo na siya. $120 pesos carrot. Pollo, 130 pesos ang isang kilo. Avocado nila 200 pesos isang supot. Avocado nila halos $1 ang isa. Pesos ang isang piraso ng avocado nila. $160 pesos, 160 isang supot ng beans. Huli nila, kukuha na lang ng cauliflower, mas mura.
60 pesos ang isang cauliflower nila, mas mura kesa sa broccoli. Pesos lang yung ano nila, lettuce, kuha ako ng isa. Lettuce nila 60 pesos lang, oh. Pesos ang dahon nila ng ano, oh, sibuyas. Celery nila 120 pesos. Pesos isang bawang. 100 pesos ito ng mas malaking bawang, 600 lang. Masarap na potato, yellow flash potato. 2 kilo, 200 pesos lang. Yun ang binibili ko kasi ang hirap mag-budget ngayon. Kailangan yung pinakamura yung bibilhin mo. Spinach nila 80 pesos isang tali. Bumili ka na ng ready-made na salad, mas mahal. 20 pesos mani. Pesos mixed nuts. Clearance na gulay yung malapit ng mabulok. Pesos, oh, lemon lime. Piso kamatis. ko, 260 pesos lang. 360 pesos lang, oh. Ang sarap niya, oh.
Bili ko ng isa si Bunso. Mukhang masarap ito. Pesos na lang yung cherry tomato nila. O, ibibili ko si Bunso. Silang clearance ng mga tinapay, oh. Tinapay nila kahit nakasale na. Yung bacon nila dito. Gusto kong subukan tong maple bacon nila. $240 ang isa. $220 giniling na baboy. 700 pesos mga kabayan, no? 750 pesos. Baka na to mga kabayan, 1,100 pesos sa pera natin. Mabaka. Bukod sa iwas kolesterol pa. Ng mura mga kabayan. Talagang mataas na lahat ng bilihin ngayon dito sa Canada. Tatlong piraso ng chicken breast, 520 pesos. Mga kabayan, ang mahal. $140 lang tong na to, ground chicken. Ito na lang ang bibilhin ko. Mura siya. Ito na lang pipiliin ko, mura pa. 120 pesos lang. Basa pili, 320 pesos lang. Magugustuhan na ng anak ko to. Madali na yung nag-aantay sa akin. Bibilisan ko na. $190 pwede na to sa mga anak ko. Yum noodles na to, 180 pesos lang pala. 30 pesos lang pala. Masubukan ko nga itong noodles ito. $420 lang pala, 30 pieces ng chicken. Ang dami ko na namang nabili.
50 pesos. $160. 50 pesos pala, ayan. 150 pesos juice. Magpapatulong ako magbayad. Ang dami nito. Busy si Mr. sa pag... Ayan, dami ko nang pinamili. Oh, ayan na naman, oh. Oh, this coupon is only So, ang pinamili namin ngayon ay nasa ano siya, 400. Teka, mamaya ko na lang pupunta. Nagmamadali kami. Nag-i-stock na ako ng mga mantika at saka sabong panlaba kasi tataas na yung mga presyo niya next week. Kasi dahil ginagawa siya mga tarif war ng Canada at saka US. Yung napisa ng US. Ayan, kaya tuloy. Tumataas na yung mga presyo ng bilihin. Pero next week yung sabi nila ha, next week daw. Pero yung iba daw medyo tumaas na nga daw eh. Which is na-feel ko talaga tumaas na. Kaya lang mas tataas pa lalo nito pag itinuloy na nila yung tarif. Pangalawang beses na yata na-delay. April na naman yata yan. Pero doon ng tarif yung iba. Ayan, nag-i-stock na ako ng pwedeng i-stock. Tapos yung points ko, libre ko, ginagamit ko na lahat. Ang lamig. Tulungan ko na sa Mr. Ang nipis ng suot ko ngayong sweater. Ang lamig pala. Ito yung sinasabi ko sa inyo, terribling lamig. Nasa minus 15 ng wind chill. Grabe yung lamig. Naninigas yung daliri ko. Tapos pag sinasabayan kasi ng malakas na hangin, yun ang nakakamatay na lamig mga kabayan. Talagang yung lahat ng rayuma mo sa katawan lalabas. So ayan, bumili na ako ng luto. Tinatamad na ako yung samosa. Ano lang naman to? $6, 220 pesos. Bali 440 pesos. Dalawang binili ko. Tsaka yung cake ng anak ko. Kesa naman sa kumain kami sa restaurant, mas mahal. At tsaka yung chicken, ayan. Mas mahal kasi pag kumain ka sa restaurant, magiging triple yung presyo ng mga yan. So bumibili na lang ako ng ready cook sa mga grocery store. So ang pinamili ko ngayon ay, magkano ba? Nag-i-stock na ako mga kabayan bago man lang tumaas ng gusto yung presyo. Pero itong stock ko ito, hindi naman pang matagalan kasi siyempre malakas tayong umubos. Ayan. Kita mo naman, oh. Magkano ba ang pinamili ko lahat? Ayan. Aba, ang pinamili ko, kasi may tax yun eh, ayan, oh. So ang pinamili ko mga kabayan, eksaktong 400 Canadian dollar. So sa pera natin, 16,000 pesos yan. So ang napamili kong grocery ngayon ay 16,000 pesos. Pero dahil meron na naman akong naipon na mga points, dahil doon sa mga ina-avail ko mga libreng points dito, yung mga promo-promo, nakalibre ako ng 300, ayan, 240 daw, oh, yung gift card, at saka another gift card na 67, na libre ko lang yan mga kabayan. Yan ay halagang $307. So, sa Canadian dollar, sa pera natin, yun ay nagkakahalaga ng 12,300 pesos. Ayan. 12,300 pesos nang nalibre ko ngayon mga kabayan. So, lahat ng nakita nyong grocery na karina na pagkadami-dami, may kasama ng lutong ulam, lutong dessert,
ready dessert na, mga pagkain, ang mga chichirya, mga panlaba, kung ano-ano pa, mga grocery, mga gulay, prutas, manok. Yan. May gatas na yun, may mga juices na. Ang binayaran ko na lang mga kabayan ay magkano ba? Teka, tignan ko mga kabayan. Hindi ko, ayun, 93 na lang. So, ang binayaran ko mga kabayan ay $93 na lang. So, sa pera natin, yan ay 9,000. Hindi, 93. 3,000. Ako, mahina na ako sa math mga kabayan. So, ang total na binili ko mga kabayan ay 400.87. Sa pera natin, yan ay 16,000 pesos. 16,000 pesos. Dahil nakalibre ako ng 307 Canadian dollar, which is 12,300 pesos, ang binayaran ko na lang mga kabayan ay, sa lahat-lahat ng grocery na yon, ang inilabas ko lang na pera ko ay 93.45. Sa pera natin, yun yung nagkakahalaga ng 3,700 pesos lang. 3,700 pesos lang yung binayaran ko dun mga kabayan sa dami ng grocery na yon. Ganyan ako, kasi kung di ka didiskarte rito mga kabayan, ang hirap ng buhay namin dito sa abroad. Walang malamig, walang mainit, walang sobrang lamig. Titiisin mo, baka pasok ka lang sa trabaho. Minsan kahit may mga sakit na kami, pumapasok na kami. Pero, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos mga kabayan, kasi at least may trabaho kaming mag-asawa. Mas mahirap pag wala kaming trabaho. Yung iba nga, ang daming gustong magkatrabaho, walang trabaho, di ba? At least kami may trabaho. Kahit na talagang mahirap pa magtrabaho, hindi ako nagre-reklamo. Ang importante, we are blessed na binigyan kami ng Panginoon ng trabaho. Kahit medyo mahirap din lang ang dinadanas namin dito dahil nga sa lamig, sa stress, pagod, halos wala ng pahinga, trabahong bahay, trabahong bahay, gabay sa mga anak. So mahirap talaga mga kabayan ang buhay sa abroad. Kumbaga parang time is gold talaga dito mga kabayan. Talagang wala kaming time na gaano mag-relax ng husto. As in talagang pag na-relax ka dito, yung pinaka-relax mo, yung matutulog ka. At saka paminsan-minsan yung isang taon, sa isang beses sa isang taon or 2 beses, nakakapasyal kayo yung tigi isang linggo. Yun lang ang pinaka-kuswerte bobo nyo sa mga naka-abroad mga kabayan. Yan, binibilisan ko na naman ang pagsasalita ko. Natural to mga kabayan, talaga mabilis ako magsalita. Ayan. So, ang buhay namin dito mga kabayan, araw-araw ay ganito. Magpasok sa trabaho, linis ng bahay, luto, tapos pasok sa trabaho, linis ng bahay, tapos bili ng grocery, pa-repair ng mga sasakyan, linis ng mga sasakyan, attend sa mga meeting ng mga bata, o kaya kung may mga problema sila, nandun ka, tapos ganun lang ang trabaho namin. Pare, ang pinakalibangan lang namin sa loob ng bahay mga kabayan, dahil hindi ka naman pwede makipagkwentuhan sa mga kapitbahay mo dito, hindi uso dito yung mga kabayan, lalo-lalo na pag taglamig na ganito. Sarado lahat ng bahay dito, hindi kayo gaano magkakakilala mga magkakapitbahay. At hindi rin kayo nagkukwentuhan, bihirang-bihira lang mangyari yun. Kasi nga lahat ng tao dito busy sa pagtatrabaho. Ang pinakalibreng oras namin mga kabayan, pag nagtutupi ako ng damit, yun, nakakapanood ako ng TV. Pero nagtatrabaho pa rin ako, nagtutupi ako ng damit, o naglilinis ako sa sala. Sasabayan ko ng paglilinis yan. Tapos, kagaya nito, na double purpose ako, nag-grocery ako, nagbablog pa ako. Tapos, ang pinakapahinga lang namin mga kabayan, kung may libre kami 3 oras, 2 oras, naku, itutulog na namin yung kabayan. Napakasarap ng tulog dito mga kabayan, kasi bihira ka lang makatulog. Tapos pagod na pagod ka sa trabaho buong linggo. Parang yung tulog sa'yo dito mga kabayan, parang heaven. Ang sarap pagkagising mo, kahit lalo na pag naka 3 oras ka. Kasi pag nagkakaedad ka ng mga kabayan, tapos may mga trabaho kang alanganin sa oras ng pasok mo, kagaya na mister ko, 1:00 ng madaling araw, 2:00 ng madaling araw, sira yung tulog niya. So, yung mga tulog namin, usually mga 5 oras lang, ganyan, 6 na oras. Kaya pag nagkaroon ka ng tulog dito ng weekend na 2 oras, 3 oras, naku, napakasaya mo na. Lalo ka pang sasayaman ka, kabayan, kung naging 3 oras pa yung tulog mo na yun, o 4. Naku, talaga namang pinakamasaya ka ng tao. Yun na yung simple kasiyahan namin. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyong kalimutang i-like. At please, huwag nyong kalimutang mag-subscribe. Salamat! Oras yung gym. Pagkatapos naming mag-gym at mag-swimming at mag-sauna, eto, nag-grocery ako. So, bumili na ako ng luto mga kabayan kasi pagod na ako. Naku, bumili na ako ng lutong ulam mga kabayan kasi ang hirap. Halos nag-exercise ako kanina, nag-swimming, at saka
Sauna para sa aking maintenance ng good health kasi nga pre-diabetic tayo, kailangan mag-maintain tayo ng good health, kundi maiksi masyado buhay natin, stress pa. So baka mamaya hindi humaba yung buhay natin, kaya alagaan yung sarili. Bumili na ako ng luto para pagkatapos nito, tulog na ako, hindi na ako magluluto.